nagsimulang umambon sa labas. Tumama ang malamig na patak ng ulan sa bubong ng maliit na tahanan ng pamilyang Delgado sa probinsya ng Batangas. Sa loob, tahimik ngunit mabigat ang hangin, parang may humihigop ng lahat ng lakas at sigla. Ang ilaw sa sala ay nagfe-flicker, at tila pati ito'y pagod na rin. Mateo, bulong ni Lucia habang tinatakpan ang kanyang balikat ng lumang kumot, nakausap mo na ba ulit yung kumpanyang tinawagan mo kahapon, Zero? Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Tahimik lang si Mateo habang pinipilit buksan ang lumang laptop. Naghahanap siya ng mga bagong oportunidad sa online job boards, pero parang paulit-ulit lang ang eksenang ito bawat araw, mga pangakong hindi natutupad, mga email na walang sagot, at mga pangarap na unti-unting nalulusaw. Wala pa rin, Lucia. Wala talaga, ani Mateo, pilit na pinatatag ang boses kahit ramdam na niya ang bigat sa dibdib. Sa kabilang kwarto, narinig ang malakas na sigawan ng magkapatid. Akin na yan, Eva. Ako ang nauna dyan, sigaw ni Tomas habang pilit inaagaw ang remote ng AC. Hindi. Sakin to. Ikaw ang umalis kanina, sigaw ni Eva, halos maiyak sa inis. Biglang napabalikwas si Lucia. Tama na. Pwede ba? Araw-araw na lang kayong nag-aaway. Tahimik. Pero hindi kapayapaan ang bumalot sa bahay, kundi ang bigat ng pagkabagot, pagod, at pagkawasak ng sigla ng isang pamilyang dati puno ng tawanan. Sa kanto ng bahay, naroon ang isang altar. Isang lumang imahe ng mahal na birhen, ilang kandilang wala ng sindi, at isang maliit na boteng holy water na natutulog sa alikabok. Sa labas may kumatok. Tok. 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 Pagbukas ni Lucia ng pinto, bumungad si Aling Marta, ang matandang kapitbahay nilang tahimik lang pero laging may rosaryo sa bulsa. Ang kanyang mga matay tila may alam na hindi mo pa naintindihan, at ang kanyang presensya ay tila may dalang kakaibang lamig, hindi malamig na masama, kundi malamig na nagpapalambot ng puso. Nakita kong nakapatay ang kandila sa altar ninyo, Lucia, wika ni Aling Marta. Oktubre na. Napatingin si Lucia sa kalendaryong nakasabit sa pader. Totoo. Oktubre na pala. At ano naman po ang ibig sabihin nun? Tanong ni Lucia, medyo nabigla sa tanong. Hindi ordinaryong buwan ng Oktubre, iha. Buwan ito ng rosaryo. Panahon ito ng mga biyayang hindi basta-basta. At kung may panahong dapat mong gamitin ang banal na tubig, ngayon yon. Ngayong buwan. Napakunot no si Lucia. Banal na tubig po. Tumango si Aling Marta. Hindi mo kailangan ng komplikadong bagay. Pero kung mararamdaman mong may bumibigat sa bahay nyo, yung tipong kahit wala namang dahilan, parang palaging may away, may takot, may gulo, baka hindi lang physical ang kailangang linisin. May mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi nakaimik si Lucia. May kakaibang tono ang boses ni Aling Marta. Hindi ito tunog ng chismis. Tunog ito ng katotohanang matagal nang nabaon sa ingay ng mundo. Bago umalis, iniabot ni Aling Marta ang isang maliit na botelya. Ito. Gamitin mo to. At habang iwiniwisik mo sa bawat sulok ng bahay nyo, manalangin ka. Isama mo sa panalangin si Padre Pio. Isang dasal lang ng may pananalig ay mas makapangyarihan kaysa sa daang dasal na walang puso. Pagkasarado ng pinto, ilang segundo lang ang lumipas ay parang umiba ang hangin sa bahay. Tumigil ang ulan at ang mga bata, tila napagod sa sigawan, ay natulog na. Gabing yon, hindi mapakali si Lucia. Tumayo siya. Lumapit sa altar at kinuha ang maliit na bote ng banal na tubig. Hindi ko naman alam kung anong dapat sabihin, bulong niya. Pero kung may nakikinig at kung totoo nga ang lahat ng tutulungan niyo kami. Iwinisik niya ang unang patak sa pintuan ng bahay. Sa di kalayuan, lumangit-ngit ang hangin. Sa loob ng bahay, hindi niya napansin ang bahagyang pagkalma ng kisam na dati parang laging sasabog. Unti-unti, nag-iba ang pakiramdam. Hindi dramatic. Hindi instant. Pero naramdaman niya parang may gumaan kahit papaano. Kinabukasan, nagising si Lucia bago pa sumikat ang araw. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, maaga siyang bumangon, hindi dahil sa kaba, kundi dahil may kung anong nagsasabi sa kanyang may dapat gawin. Tinawag niya si Mateo. Ano nang meron? Tanong ni Mateo, medyo naiinis. Gusto kong subukan yung sinabi ni Aling Marta. Yung banal na tubig. Ikaw na magwiwisik sa mga kwarto.
Ako magrorosaryo. Nagkatinginan sila. Hindi ito normal na ginagawa nila. Pero may pagod na rin si Mateo. Hindi pagod sa katawan, kundi pagod sa paulit-ulit na pagkabigo. Sa katahimikan ng umaga, habang unti-unting sumisikat ang araw sa likod ng bundok, naramdaman nilang parabang may bagong simula. At sa unang beses, hindi dahil sa balitang dumating o perang dumapo, kundi dahil sa tahimik na desisyong magtiwala muli. Sa sulok ng kanilang munting altar, muling sinindihan ni Lucia ang kandila. Mula ng unang gabi ng pagwiwisik ng banal na tubig, naging kakaiba ang mga sumunod na araw. Wala pang milagro. Wala pang dramang pagbabago. Pero may mga bagay na hindi maipaliwanag, maliliit, tahimik, ngunit tiyak. Sa unang linggo, hindi agad napansin ni Lucia. Pero sa pangalawa, tila ang gulo sa bahay ay unti-unting humuhupa. Isang umaga, habang nagtitimpla siya ng kape, napansin niyang si Eva at Tomas ay sabay na naupo sa hapagkainan. Walang sigawan. Walang agawan. Nag-uusap. Normal. Tomas, gusto mo ng itlog? Tanong ni Eva, na parang hindi siya ang batang laging sumisigaw tuwing umaga. Napalingon si Lucia. Muntik na niyang mabitawan ang kutsarang hawak. Ate, sagot ni Tomas sabay ngiti. Tila hindi makapaniwala si Lucia sa nakita. Pero hindi niya sinabi kahit kanino. Sa halip, tinapos niya ang pag-aalmusal na may tahimik na pasasalamat sa puso. Gabi-gabi, patuloy ang kanilang ritual. Si Mateo ang nagwiwisik ng banal na tubig habang si Lucia naman ay tahimik na nagdarasal sa altar. Hindi ito madali noong una. Maraming beses na tila walang nangyayari. Maraming gabing naramdaman nilang paulit-ulit lang ang ginagawa nila. Pero ipinagpatuloy pa rin nila. Isang gabi, habang tinatapos ni Lucia ang ikatlong abagi noong Maria sa kanyang rosaryo, biglang bumigat ang hangin sa sala. Hindi mabigat na masama. Parang may presensyang dumaan, lumapit, at tahimik na umupo. Pumikit siya. Hindi siya natakot. Bagkus, nakaramdam siya ng katahimikan, gaya ng niyayakap ng isang matandang kakilala. Sa panaginip niyang gabing iyon, nakita niya ang isang monghe. Nakatayo ito sa gitna ng isang simbahan, nakaluhod sa harap ng altar. Hindi niya kita ang mukha, ngunit pamilyar ang anyo. May hawak itong maliit na bote ng tubig, at sa bawat iwisik nito, may liwanag na dumadaloy sa paligid. Bakit mo ipinapakita sa akin to? Tanong ni Lucia sa panaginip, ang boses niya ay parang lumulutang. Ang monghe ay hindi nagsalita. Bagkus, itinuro lamang nito ang bote ng banal na tubig sa kanyang kamay. Pagkatapos, unti-unti itong lumakad palayo, at ang kanyang anyo ay tila unti-unting nagiging usok ng insenso, hanggang sa tuluyang mawala. Nagising si Lucia na may luha sa kanyang mata. Pagkabangon niya, agad siyang lumapit kay Mateo. May panaginip ako kagabi. Kaugnay na naman ng monghe, tanong ni Mateo, na noon ay nagsimula na ring maniwala sa mga kakaibang nangyayari sa kanila. Tumango si Lucia. Tingin ko si Padre Pio yon. Hindi siya sigurado kung bakit niya yon nasabi. Pero nang mailahad niya ang kanyang nakita, parang may lumuwag sa dibdib ni Mateo. Sa mga sumunod na gabi, naging mas taimtim ang kanilang panalangin. Naging mas marubdob ang pagwiwisik ni Mateo, tila hindi lang basta ritual kundi isang tahimik na pakikidigma sa mga bagay na hindi niya maipaliwanag. May mga sandaling tila wala na naman. Parang balik sa dati. May pagkakataong nag-aaway pa rin ang mga bata, si Mateo ay nababalisa, at si Lucia ay napapagod. Ngunit laging may kakaibang pagbabalik loob tuwing lumalapit sila sa altar. Isang hapon, habang naglilinis si Lucia ng aparador, may nahulog na lumang sobre. Isa itong liham mula sa kanyang ina, sulat kamay, isinulat ilang buwan bago ito pumanaw. Anak, huwag mong kalimutan na ang panalangin ay hindi palaging agad sinasagot. Minsan, hinihintay lang ng Diyos na itama muna natin ang puso natin. Naiyak si Lucia. Ang liham ay tila isinulat para sa sandaling iyon. Agad niyang dinala ito kay Mateo. Tingin mo sinadya to? Tanong niya habang pinapahid ang luha. Wala namang aksidente, Lucia, sagot ni Mateo, lalo na sa mga bagay ng pananampalataya. Sa mga araw na yon, nagbago ang paraan ng kanilang pagdarasal. Hindi na sila humihiling ng agarang milagro. Hindi na nila dinadasal na sana magkabisa na agad. Ang panalangin nila ay naging mas malalim, gabayan mo kami, Panginoon. Linisin mo kami. At doon nagsimulang dumami ang mga tahimik na pagbabago. Si Tomas ay biglang nagsimulang tumulong sa gawaing bahay.
Si Eva, na dati laging malayo ang loob, ay muling naging palakaibigan. Isang gabi, naupo silang apat sa sala, nagkukwentuhan. Walang sigawan. Walang tensyon. Simpleng kwentuhan lang. Parang hindi sila ang pamilyang halos magkawasak-wasak, ilang linggo lang ang nakalipas. Kinabukasan, habang nililinis ni Mateo ang bodega sa likod ng bahay, may nahukay siyang lumang kahon. Sa loob nito ay ilang lumang litrato, kasama ang larawan ng binyag ni Tomas. Sa isang sulok ng kahon, may maliit na papel, ang orihinal na sertipiko ng binyag, nakaipit sa Biblia. Sa likod ng papel ay may nakasulat, "Ialay mo siya sa Diyos." Lagi. Binalot si Mateo ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Parang isang alaala ng pangakong matagal na niyang kinalimutan. Pag-uwi niya sa bahay, nilapag niya ang papel sa altar, at sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Sa kanyang sariling panaginip, nakita niya ang parehong monghe. Ngayon, nakaupo ito sa isang luma ngunit banal na kapilya. Lumapit siya. "Ano nang ibig sabihin ng lahat ng ito?" tanong niya. Sumagot ang monghe, ngunit sa isang tinig na hindi mula sa bibig, isang tinig na dumiretso sa puso. Ang tahanang puno ng galit ay hindi nawawala dahil sa sigaw, kundi sa katahimikang may pananampalataya. Pagkagising niya, tiningnan niya si Lucia na mahimbing na natutulog. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naisip niyang hindi siya talunan. May laban pa. At ang laban na ito ay hindi laban sa mundong panlabas, kundi laban sa kadiliman na tahimik na pumapasok sa bahay kapag ang puso ay sumusuko. Pagkatapos ng agahan, bago pumasok ang mga bata sa paaralan, tinawag ni Mateo ang buong pamilya. Simula ngayon, sabi niya, gagawin nating tradisyon ang panalangin gabi-gabi. Hindi na lang basta para sa tulong. Gagawin natin ito para alalahanin kung sino ang may-ari ng tahanan na to. Tahimik ang mga bata pero tumango si Lucia. Alam niyang may nangyaring bago kay Mateo. Isang panloob na pagbalik. Habang palalim ng palalim ang Oktubre, mas naging masigasig ang pamilya sa banal na tubig. Wala silang pinalalampas na gabi. Wala silang pinapalagpas na sulok ng bahay. Mula kusina hanggang banyo, mula kwarto hanggang garahe, lahat ay isinama sa panalangin. Isang gabi, habang nagsasara ng bintana, si Eva ay biglang tumigil. "Ma," tanong niya, "parang mabango dito sa kwarto ko." Napatingin si Lucia. Wala namang bagong pabango. Pero pagpasok niya, naamoy rin niya ang amoy ng puting bulaklak, mabango, malinis, parang simbahan sa araw ng linggo. Hindi niya nalang binanggit. Tumingin siya sa kisame, huminga ng malalim, at sa kanyang isip, nagpasalamat. Walang musika. Walang liwanag mula sa langit. Walang dramatikong eksena. Pero sa tahimik na pagbabago ng puso, sa simpleng ritual ng pananampalataya, sa patak ng banal na tubig na pinagbuhusan ng panalangin, unti-unting nabubura ang alikabok na hindi nakikita. Madaling araw nang magising si Lucia, hindi dahil sa ingay o kaba, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Para bang may liwanag na hindi nakikita pero nararamdaman, dumarampi sa kanyang balat gaya ng banayad na simoy ng hangin tuwing umaga. Bumangon siya, lumakad ng tahimik papunta sa altar, at umupo sa harap ng kandilang halos nauubos na ang buhay. Habang pinagmamasdan ang ilaw ng kandila, naalala niya ang sinabi ni Aling Marta noong huli nila itong nakausap, "Kapag isinama mo ang mga anghel sa panalangin mo, hindi ka na nag-iisa." Noon, hindi pa niya lubos maintindihan ang ibig sabihin nito. Ngunit ngayong Oktubre ay tila palalim ng palalim ang pagkakaunawa niya sa mga bagay na dati itinuturing niyang simboliko lamang. Sa sumunod na linggo, bumalik si Aling Marta, dala ang isang maliit na aklat panalangin at isang simpleng mensahe. "Lucia, anya, hindi lang basta iwisik ang banal na tubig. Kausapin mo ang mga anghel. Sabihin mo kung anong gusto mong bantayan nila. Ipagkatiwala mo sa kanila ang bawat silid. Ang bawat tao sa bahay niyo." Tumango si Lucia. "Paano po?" "Ilagay mo ang intensyon habang nagwiwisik ka. Sa kwarto ng mga bata, sabihin mong tagapagbantay ng aking anak, bantayan mo ang kanyang panaginip. Sa pintuan, mga anghel ng Diyos, huwag ninyong hayaang makapasok ang masama." Hindi ito ritual lang. Pananampalataya ito. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ni Lucia ang bagong ituturo sa pamilya. Si Mateo ang unang tumango. Si Eva ay tahimik lang habang si Tomas ay medyo nag-alangan. "Kailangan pa po ba talaga yan?" tanong ni Tomas habang iniikot-ikot ang kanyang daliri sa mesa. "Huwag mong isipin kung kailangan," sagot ni Lucia.
Isipin mong ito ay paanyaya. Isang imbitasyon sa mga nilalang na kay tagal ng gustong tumulong pero hinihintay lang nating sila'y kilalanin. Pagkatapos nilang maghapunan, nagsimula na silang magdasal. Si Mateo ang nagdala ng holy water. Habang umiikot sa bawat silid, sinasabi ni Lucia ang panalangin na itinuro ni Aling Marta. Sa kwarto ni na Tomas at Eva. Anghel na tagapagbantay ng aking mga anak, bantayan niyo ang lugar na ito. Iparamdam ninyo sa kanila ang inyong presensya, lalo na sa kanilang pagtulog. Pagkatapos, tumahimik silang lahat. Kinagabihan, si Tomas ay nakatulog ng mas maaga kaysa dati. Walang reklamo. Walang pag-ikot-ikot sa kama. At sa unang pagkakataon sa halos isang buwan, hindi siya napabalikwa sa gitna ng gabi. Walang bangungot. Walang iyak. Kinaumagahan, habang nagsasara ng pinto sa silid ng mga bata, lumapit si Eva kay Lucia. Ma, mahina niyang sabi, alam mo ba parang may malamig na hangin kagabi? Pero hindi yung malamig na nakakatakot. Parang may yumakap sakin. Napatingin si Lucia. Baka yun na nga yung bantay mo. Sa loob-loob ni Lucia, alam niyang may dumadating sa bahay nila gabi-gabi. Hindi ito multo, hindi rin ito ilusyon. Ito ay presensya ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong salita, katahimikan, kapayapaan, at liwanag. Lumipas ang mga araw. Mas naging disiplinado ang mga bata. Mas naging bukas ang damdamin ni Mateo. Sa bawat sulok ng bahay, tila may liwanag na hindi nakikita pero dama. May mga sandaling naglalakad si Lucia sa pasilyo at mararamdaman niya na may kasabay siya, hindi bilang pananakot, kundi bilang proteksyon. Minsan, habang nagwawalis sa sala, narinig niya si Eva na kumakanta ng Key Angel of God, in May Guardian Dear, na hindi pa niya itinuro sa anak. Napatigil si Lucia, napatingala at mumiti. Tinuturuan mo na sila, bulong niya. Isang gabi, habang bumabagyo sa labas, pinatay ng hangin ang kuryente. Sa dilim, walang sumigaw. Si Tomas ay hindi natakot. Sa halip, siya pa ang unang kumuha ng kandila sa altar. Ma, dito tayo. Magdasal tayo, alok niya. Sa gitna ng ulan at hangin, ang liwanag ng kandila ang nagsilbing ilaw ng pamilya. At habang pinagsasaluhan nila ang katahimikan ng gabi, naramdaman ni Lucia ang lalim ng presensya ng mga anghel. Hindi niya sila nakikita, ngunit ramdam niya. Sa bawat pintig ng puso niya, naroon sila nagbabantay, tahimik ngunit matatag. Nang bumalik ang kuryente, walang nagsalita agad. Tila may kasunduang nabuo sa loob ng dilim, isang pagtanggap na ang bahay nila ay hindi na katulad ng dati. Hindi lang ito 4 na taong nagsasama. Isa na itong tahanang may mga tagapagbantay mula sa langit. Kinabukasan, habang nag-aayos ng kama, napansin ni Lucia ang maliit na balahibo sa unan ni Tomas. Hindi ito galing sa kutson, hindi rin ito buhok. Puting-puti, magaan, at tila lumulutang. Kinuha niya ito at inilagay sa altar. Walang tanong. Walang paliwanag. Tanging isang bulong lamang. Salamat sa pagdalaw. Sa hapon ding iyon, dumaan si Aling Marta. Napansin niya agad ang pagbabago sa mukha ni Lucia, mas malambot, mas tahimik, mas maliwanag. Alam mo na ngayon, di ba? Tanong ni Aling Marta. Na hindi kami nag-iisa, sagot ni Lucia. Na may mga hakbang sa gabi na hindi natin kailangang marinig, pero dapat natin pasalamatan. Lumakad si Aling Marta paalis, ngunit bago tuluyang lumiko sa kanto, lumingon siya at sumigaw, patuloy lang kayo, Lucia. Hanggat may panalangin, may bantay. Pagkatapos ng araw na yon, naging bahagi na ng gabi ng pamilya Delgado ang panalangin sa mga anghel. Hindi ito naging pabigat, kundi pahinga. Isang paalala na kahit ang mundo sa labas ay puno ng gulo, may mga nilalang sa langit na walang sawang nagbabantay sa kanila. At sa tuwing pinapikit ni Lucia ang kanyang mga mata, at dinarama ang katahimikan sa kanyang dibdib, isang bagay lang ang pumapasok sa kanyang isip. May bantay na kami. Ang mga araw ay dumaan na parang mga pahina ng isang lumang aklat, tahimik ngunit may dalang kwento. Hindi napansin ni Lucia at Mateo na kalahati na pala ng Oktubre ang lumipas. Hindi rin nila inaasahan kung paano naging ibang-iba na ang tahanan nila mula noong simula ng buwan. Wala namang himalang malaki. Pero ang mga maliliit na bagay ay nagsimulang bumuo ng larawan, isang tahanang hindi perpekto, pero may kapayapaan. Hindi na natatapon ang kanin, biro ni Mateo, habang hinuhugas ang pinggan isang gabi. Hindi na rin sumasablay ang gasol.
Pati yung electric fan na ayaw gumana, umaandar na ulit, sabay ngiti ni Lucia habang tinutupi ang mga nilabhan. Saka yung pusa natin, hindi na umiihi sa sala, dagdag pa ni Tomas, at nagtawanan silang lahat. Ang mga biro ay may halong ginhawa. Isa-isang binabawi ng liwanag ang mga bahagi ng kanilang buhay na dati nababalot ng alon ng bigat. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay dumating sa anyo ng isang tawag. Tumunog ang cellphone ni Mateo bandang 2:00 ng hapon habang siya ay nag-aayos ng bodega. Isang numerong hindi pamilyar. Sa likod ng linya, isang tinig na formal ngunit magiliw. Ginoong Delgado. Kayo po ba ito? Opo, sagot ni Mateo, nanginginig ang kamay. Ako po si Emer Javier mula sa Medino Construction. Nakita po namin ang inyong aplikasyon at nais po namin kayong imbitahan para sa isang interview sa darating na Biyernes. Hindi siya nakapagsalita agad. Parang may lumundag mula sa puso niya. Pasensya na po, sir, pakiulit, tanong niya, naningiti na sa gitna ng pagkabigla. Pagkababa ng tawag, tinawag niya agad si Lucia. Umiyak ito sa tuwa habang niyayakap ang asawa. Ang tagal nating hinintay yan, Mateo. Baka ito na talaga. Hindi lang baka. Parang sinigurado na ng langit, sagot ni Mateo, sabay turo sa altar. Sa gabing iyon, nagdasal sila bilang pamilya, mas mahaba kaysa karaniwan. Nagpasalamat. Walang hinihinging kapalit, kundi pasasalamat lang. Kahit si Eva at Tomas, tila nahawa sa katahimikan ng gabi. Pero gaya ng bawat kwento ng pananampalataya, laging may dumadating na pagsubok. At dumating ito nang hindi inaasahan, isang biglaang paglamig ng liwanag. Sabado ng umaga, sumama si Eva sa field trip ng kanilang paaralan. Excited siyang magpunta sa botanical garden sa kabilang bayan. Si Lucia mismo ang nag-ayos ng kanyang baon, at si Mateo ang naghatid sa eskwelahan. Mag-ingat ka ha, paalala ni Lucia, sabay halik sa noo ng anak. Opo, ma-promise, sagot ni Eva, sabay kindat. Ngunit pagsapit ng 2:00 ng hapon, tumawag ang guro. Elris Delgado, magandang hapon po. Pasensya na po, pero hindi po namin makita si Eva. Nanginginig ang kamay ni Lucia. Ano pong ibig niyong sabihin? Pagkatapos ng huling aktibidad, may mga batang nagtungo sa souvenir shop. Nang tawagin na po para sumakay sa bus, lahat ay nakabalik maliban kay Eva. Hinanap na po namin siya sa paligid pero wala po. Para siyang binagsakan ng buong langit. Mabilis niyang tinawagan si Mateo, na agad namang umalis sa trabaho at sumakay ng tricycle pa eskina. Ang orasan ay tila bumagal. Ang mga hakbang ay naging mabigat. Ang bawat segundo ay parang isang siglo ng pag-aalala. Sa loob ng bahay, iniwan ni Lucia ang pinto ng altar na bukas. Kinuha niya ang bote ng banal na tubig. Nanginginig man ang kamay, lumakad siya sa bawat sulok ng bahay at sa bawat hakbang ay binibigkas. Mga anghel ng Diyos, hanapin niyo ang anak ko. Bantayan niyo siya kung nasaan man siya. Ibalik niyo siya sa amin, ligtas at buo. Paulit-ulit. Wala siyang pakialam kung ilang beses. Wala siyang pakialam kung may makakita. Ang mahalaga, marinig siya. Tumulo ang luha niya sa sahig kasabay ng patak ng banal na tubig. Pinaghalo ang dasal at takot. Ngunit sa pinakasulok ng kanyang puso, may kakaibang tinig na nagsabi. Huwag kang matakot. Hindi siya nag-iisa. Samantala, si Mateo ay nakarating na sa lugar. Doon niya nadatnan ang guro at mga staff, halatang balisa. Agad siyang nagtanong-tanong. Naglakad sa paligid ng hardin. Sa bawat puno. Sa bawat sulok ng souvenir shop. Walang Eva. Hanggang sa isang matandang tindera ang lumapit. Hinahanap niyo ba ang batang babae na nakapink? Opo. Opo, nakita niyo ba siya? Kanina pa siya nakaupo sa dulo ng tindahan. Naiwan yata ang grupo niya. Pinakain ko muna ng tinapay. Tinuturo niya yung anghel sa taas, parang may kausap. Dali-daling sinundan ni Mateo ang babae. At doon, sa ilalim ng isang rebulto ng anghel, naroon si Eva, nakaupo, kalmado, at mumiti nang makita siya. Papa! Akala ko hindi mo ako makikita. Mabilis siyang niyakap ni Mateo. Hindi niya alam kung iyak o tatawa. Ang mahalaga, ligtas si Eva. Bakit ka nandito? Hindi ka ba natakot? Hindi po. Kasi alam ko pong may kasama ako. Yung anghel. Kanina pa siya nandito. Akala ko nga ikaw yon nung una.
Habang pabalik sila sa bus, tahimik si Mateo. Sa kanyang bulsa, pinisil niya ang maliit na rosaryong lumana. Bumulong siya. Salamat. Salamat, bantay namin. Pagbalik nila sa bahay, sinalubong ni Lucia ang anak. Parehong humagulgol sa saya. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Niyakap nila ang isa't isa, mahigpit, parang hindi na muling maghihiwalay. Kinagabihan, habang nakaupo sa sala, hawak ni Lucia ang bote ng banal na tubig. Tahimik lang. Ngunit ang damdamin sa puso niya ay parang umaapaw. Hindi ito galak lang. Hindi lang ito kaginhawaan. Isa itong pananampalatayang isinilang sa gitna ng takot. Mateo, mahina niyang sabi, sigurado na ako. Hindi lang natin sila ini-imagine. Narito talaga sila. At hindi lang sila dumadalaw na ninirahan na sila dito. Tumango si Mateo. At sa bawat panalangin natin, lalo silang lumalapit. Sa buong gabing iyon, walang nakatulog agad. Pero hindi dahil sa takot. Sa halip, parang ayaw nilang mawala ang pakiramdam ng presensyang nasa paligid. Sa bawat sulok ng bahay, dama ang katahimikan. Sa kisam, tila may liwanag kahit patay ang ilaw. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang paalala ang umalingaw-ngaw sa kanilang mga puso. Sa mga tahanang may panalangin, laging may bantay. At sa mga pusong may pananampalataya, laging may liwanag. Oktubre 18. Mahigit 2 linggo na silang nakasabay sa daloy ng bagong buhay, buhay na may dasal, may banal na tubig, at may katahimikan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong nangyari sa tahanan nila, may mga bagay pa ring tila hindi kumikilos. Si Mateo, bagamat nakausap na ang Medino Construction, ay ilang araw nang walang balita. Matapos ang interview, sumunod ang katahimikan. Wala mang sinabing masama, wala ring kumpirmasyon. At sa bawat pagdaan ng araw, nararamdaman niya ang unti-unting bumabalik na bigat sa kanyang dibdib. Baka hindi pa rin ako ang hinahanap nila, sabi niya kay Lucia habang pinapainit ang kape. Mateo, hindi ba't sabi natin, kung para sa atin, ibibigay sa tamang oras. Pero kailan ang tamang oras, Lucia, sagot niya, hindi galit, kundi pagod. Walang sagot si Lucia. Kasi kahit siya, may tanong din sa puso. Tuwing gabi, habang binabasa niya ang lumang notebook kung saan niya isinulat ang mga plano para sa maliit na negosyo, isang sari-sari store sa labas ng bahay, hindi maiwasang mapangiti. Pangarap niya ito bago pa man sila ikasal ni Mateo. Ngunit ngayon, taon na ang lumipas, at ang plano ay nanatiling plano. Nagsisimba ako, nagdadasal, nagwiwisik ng banal na tubig pero bakit parang may mga pintong ayaw bumukas? Tanong niya sa sarili, habang binubuklat ang huling pahina ng notebook, kung saan nakasulat ang salitang, simula. Kinabukasan, habang nagwawalis sa bakuran, muling dumaan si Aling Marta. May hawak itong maliit na supot ng tinapay at bitbit ang kanyang rosaryo. Huminto ito sa harapan ni Lucia at mumiti. Ang sarap ng hangin dito sa inyo ngayon, sabi niya. Bumait na po ang bahay namin, biro ni Lucia, pero may halong lungkot sa kanyang mga mata. Pero parang may bumabagabag pa sayo, wika ni Aling Marta, hindi tumitingin sa kanya, kundi sa lupa na winawalis niya. Hindi na rin nagtago si Lucia. Aling Marta, bakit parang kahit anong gawin namin, may mga bagay pa ring ayaw gumalaw? May mga pangarap akong parang laging nasa kabila ng pinto, pero hindi ko maabot. Tahimik si Aling Marta. Pagkatapos ng ilang saglit, inilapag nito ang tinapay sa mesa sa harap ng bahay at nagsimulang magsalita. Ang ikatlong misteryo, anya, hindi para sa mga bagay na gusto mo. Ito ay para sa mga bagay na nilaan ng Diyos para sa iyo. Iba ang kahilingan sa kalooban. Minsan, ang hinihingi natin ay hindi ipinagkakait, kundi pinipigil muna, kasi hindi pa tayo handa. Umupo si Lucia. Ramdam niyang hindi basta salita ang sinabi. May bigat. May katotohanan. Paano po malalaman kung ang pintong sinasara ay hindi para sa iyo? Tanong niya. Hindi mo malalaman agad. Pero kung ipagpapatuloy mo ang panalangin, kung hahayaan mong ang Diyos ang magsara at magbukas, darating ang panahon, maiintindihan mo kung bakit. At tandaan mo, anak, ang banal na tubig sa Oktubre, kapag ginamit mo ito na ang dasal mo ay buksan mo kung anong nais mong buksan, may gumagalaw. Pag-alis ni Aling Marta, tahimik si Lucia buong hapon. Hindi niya alam kung ano ang babaguhin, pero ngayong gabi, may bago siyang panalangin. Sa oras ng kanilang ritual, lumapit siya sa altar, humawak sa bote ng banal na tubig, at sabay sabing, Panginoon, kung anuman ang pintong nais mong buksan, buksan mo.
Kung may mga daan na hindi para sa amin, ituro mo ang ibang landas. Huwag ang kalooban ko, kundi ang sayo. Sa mga araw na sumunod, may katahimikan. Walang tawag para kay Mateo. Walang bigla ang biyaya. Ngunit ang kanilang mga panalangin ay lalong tumimo sa puso. Si Eva at Tomas, kahit bata pa, ay tila nakakaunawa sa bigat ng bawat dasal. Isang gabi, habang inaayos ni Mateo ang gripo sa lababo, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, isang lalaking pamilyar ang mukha, si Emir Javier mula sa Medino Construction. Nagkataon lang na nadaanan ko kayo, sabi nito. Hindi ko po agad matawagan kasi nagkaproblema ang EE sa system. Pero gusto ko po sanang ipaalam na pasok po kayo sa shortlist namin. Kung okay sa inyo, magsisimula tayo sa Lunes. Parang tumigil ang oras kay Mateo. Hindi agad siya nakasagot. Napatingin siya kay Lucia na nasa loob, hawak ang rosaryo, parang naramdaman din ang lahat. Pagkaalis ng bisita, walang salita ang lumabas sa kanila. Nagyakapan silang dalawa, at sa likod ng yakap ay ang pagdaloy ng luha, hindi lang dahil sa magandang balita, kundi dahil alam nilang hindi nila ito pinilit. Hiningi nila pero ibinigay sa tamang oras. Kinabukasan, habang nagtitimpla ng kape, napansin ni Lucia na si Eva ay nagpipinta sa isang papel. Ano yan, anak? Tanong niya. Pinto, ma, sagot ni Eva. Yung isa sarado, pero yung isa may ilaw sa loob. Napangiti si Lucia. At sino ang nagbukas ng ilaw? Si Jesus, sagot ng bata, parang wala lang. Gabi ulit. Tahimik ang bahay. Sa altar, hawak ni Lucia ang banal na tubig, at habang binabasa ang dasal niya para sa araw na iyon, isang ideya ang dumapo sa kanya. Hindi lang ideya, isang paanyaya. Binuksan niya muli ang notebook para sa sari-sari store. Hindi niya binura ang lumang plano. Sa halip, isinulat niya sa ibaba. Kung para sa amin ito, Panginoon, buksan mo ang pintuan. Kinabukasan, habang bumibili ng gulay sa palengke, may lumapit sa kanyang ginang. Ikaw ba si Lucia Delgado? Narinig kong may plano kang magtayo ng maliit na tindahan. Sa harap ng bahay mo. May pwesto ako't gamit na hindi ko na ginagamit. Kung gusto mo, sayo na. Basta magamit mo lang. Napatitig si Lucia. Parang hindi totoo. Ngunit muli walang pakiramdam ng swerte. Alam niya kung ano ang gumalaw. Hindi iyon aksidente. Hindi rin basta pagkakataon. Isa yung pinto na matagal nang sarado, ngayon ay binuksan. At hindi dahil pinilit nila, kundi dahil pinili sila. At sa bawat pagbuhos ng banal na tubig, sa bawat dasal ng ang kalooban mo ang masunod, unti-unting bumabagsak ang mga pader ng mga saradong pinto. Oktubre 20. Sa lumalalim na gabi, habang humahaplos ang malamig na hangin sa bintana ng kanilang tahanan, naupo si Lucia sa harap ng altar, hawak ang isang piraso ng papel. Mula sa payo ni Aling Marta, sinimulan niya ang isang panibagong hakbang, isang lihim na panalangin na isasagawa niya tuwing umaga at gabi, sa loob ng 30 araw, gamit ang banal na tubig at buong pananampalataya. Hindi ito mahaba. Hindi ito komplikado. Ngunit bawat salita ay tinimbang. Bawat pagwiwisik ay may layuning malinaw. Panginoon, buksan mo lamang ang mga pintong naayon sa iyong kalooban. Kung saan mo nais kaming dalhin, doon kami susunod. Sa bawat patak ng banal na tubig, alisin mo ang mga hadlang. Palitan mo ng liwanag ang lahat ng humahadlang sa iyong biyaya. Isang dasal. Isang kilos. Isang panata. Mateo, sabi ni Lucia kinabukasan habang inaayos ang mesa para sa almusal, gusto kong subukan ang dasal na to araw-araw. Pero sa oras mo, sa sarili mong paraan. Nagulat si Mateo, hindi dahil sa dasal, kundi sa paraan ng pagkakasabi. Walang utos. Walang pagpilit. Paanyaya lang. Gusto mong magdasal ako mag-isa? Tanong niya, nakangiti. Hindi ko gusto. Pero gusto kong bigyan ka ng espasyo para marinig siya sa sarili mong katahimikan. Mula noon, tuwing alas 6 ng umaga, bago pa bumangon ang mga bata, pumapasok si Mateo sa maliit na silid sa likod ng bahay, ang dating bodega na nilinis na nila. Doon siya nauupo, may hawak na bote ng banal na tubig at isang lumang Biblia. Wala siyang sinusundang script. Tanging panalangin na totoo at tapat. Panginoon, simula niya sa unang araw, kung saan mo ako kailangan, doon ako pupunta. Hindi ko na hinihiling ang gusto ko. Basta ang gusto mo, iyon ang tatanggapin ko.
Habang lumalalim ang mga araw, nagiging mas tahimik ang mga umaga. Si Lucia ay nagdarasal sa altar, habang si Mateo ay nasa likod na silid. Parang may simponya ng pananampalataya sa loob ng bahay. Kahit ang mga bata ay nagising sa ganitong ritmo. Sa ika-4 na araw ng panalangin, habang inaayos ni Mateo ang sirang upuan sa harap ng bahay, isang lalaking nakaitim na jacket ang lumapit. "Ginoo, kayo po ba si Mateo Delgado?" tanong ng lalaki, may dalang folder. "Opo. Ako po si Alvin Javier. Dati akong empleyado sa Medino. Ngayon po'y lumipat ako sa bagong kumpanya. Nakita ko ang resume ninyo at gusto sana namin kayong kunin bilang maintenance supervisor sa bago naming site. Kung interesado kayo, pwede na po kayong magsimula sa susunod na linggo." Hindi na nagsalita si Mateo. Tumango siya habang pinipigil ang ngiti. "Pwede ko bang itanong, sabay pakamot sa batok, paano niyo ako nahanap?" "Ewan ko nga po, sir. Parang naisip ko lang kayo kahapon. Hindi ko alam kung bakit." Pagkaalis ng lalaki, pumasok si Mateo at nadatnan si Lucia na nagdarasal. Hindi niya ito inistorbo. Tumayo siya sa likod at pagkatapos ng ilang minuto, sabay silang umiyak. Iba na ito. Hindi ito swerte. Hindi ito tsamba. Ito ay kilos ng langit. Habang si Mateo ay nagsisimula na sa bagong trabaho, si Lucia naman ay abala sa ibang bagay. Isang dating kaibigan mula sa simbahan ang humingi ng tulong sa kanya para magluto ng pagkain para sa outreach program. "Naghahanap kami ng marunong magluto ng lutong bahay," sabi ng kaibigan. "Alam kong masarap kang magluto, Lucia. Pwede ka ba naming kunin para sa susunod na linggo?" "Hindi ako sigurado kung kakayanin ko eh." "Wala kang kailangang ilabas. Lahat sagot namin. Kailangan lang namin yung puso mong magluto." Pumayag si Lucia. At habang nagluluto siya ng ginataang sitaw at adobong manok para sa mga bata sa outreach, napansin niyang tila bumabalik ang dati niyang sigla, hindi lang sa katawan, kundi sa loob. Parang may bahagi ng sarili niyang matagal nang natulog, ngayon ay muling nagigising. Isang gabi, habang nagkakape sa labas ng bahay, dumaan muli ang kaibigan. "Lucia," sabi nito, "nagustuhan ng mga tao yung pagkain mo. May nagtanong kung tumatanggap ka raw ng order." Napangiti si Lucia, pero may alinlangan sa loob. "Hindi ko alam kung handa na ako eh. Baka naman hindi ikaw ang kailangang handa. Baka yung biyaya ang handang dumating." Bumalik siya sa altar, kinuha ang kanyang panalangin, at binasa ito muli. "Panginoon, kung ito ang pintong gusto mong buksan, handa na akong pumasok." Sumunod na araw, dumating si Aling Marta, may dalang maliit na mesa. "Nakita ko to sa likod ng lumang bahay namin. Naalala kita. Baka gusto mong gamitin kung sakaling alam mo na magbenta ka ng kahit konti." Wala si Lucia sa salitang benta. Nasa isip pa rin niya ang panalangin. Pero bigla niyang naisip, bakit hindi? Sa sumunod na linggo, sa harap ng bahay nila, may maliit na mesang may 3 tray, empanada, lumpiang gulay, at kutsinta. Sa tabi may maliit na karatula. Gawa sa panalangin. Lutong may puso. Sa unang araw, 3 tao ang bumili. Sa ikalawa, 8. Sa ikatlong araw, may batang nagsabing, "Tita Lucia, ito po yung masarap na kakanin sa simbahan, di ba?" Hindi siya sumagot. Ngumiti lang. At sa loob-loob niya, umuusal. "Salamat, Panginoon. Hindi ito plano ko. Pero alam kong plano mo ito." Bawat umaga, bago siya magluto, nagwiwisik siya ng banal na tubig sa kusina. Bawat tray na pinupuno niya may dasal. At sa bawat ulam na niluluto niya, may pag-asa siyang ibinabaon. Habang papalapit ang pagtatapos ng Oktubre, naramdaman niyang hindi lang ang bahay nila ang binago. Pati siya. Pati ang pananaw niya sa tagumpay, sa kabiguan, sa takdang panahon. Hindi lahat ng pinto ay kailangang pilitin. Minsan, ang pintong binuksan ng Diyos ay yung ni hindi mo akalaing makikita mo pa. Sa isang umagang payapa, habang nagsasara siya ng mesa at inaayos ang karatula, lumapit si Mateo mula sa trabaho, may dalang plastik ng prutas at isang matamis na ngiti. "Nakita mo ba to?" sabay abot ng sobre. Pagbukas ni Lucia, nakita niya ang unang sweldo ni Mateo mula sa bagong trabaho. Sa loob ay may maliit na papel na sinulatan ng kanyang asawa. "Hindi ko na hinihiling ang gusto ko. Natutunan ko na ring gustuhin ang gusto niya." Walang salitang kayang tumapat sa panahong iyon.
Walang yaman, walang medalya, walang tropeo, tanging katahimikan ng pusong muling nagtiwala, at liwanag ng biyayang dumating sa tamang oras. Ang hangin sa Oktubre ay tila mas malamig, mas malambing. Parang hindi na ito basta simoy ng panahon, kundi haplos ng isang panahong malapit ng matapos. Ngunit para sa pamilyang Delgado, alam nilang ito pa lang ang simula. Isang umaga, habang naghahanda si Mateo para pumasok sa trabaho, napatingin siya sa salamin. Hindi niya halos makilala ang sarili. Hindi dahil sa pisikal na anyo, kundi sa tingin ng mga mata, wala na ang dating lungkot, ang dating pangungusap na, wala na akong saysay. Sa halip, naroon ang isang lalaking tumayo, hindi dahil malakas siya, kundi dahil natutunan niyang yumuko para ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Lucia, tawag niya habang sinusuot ang sapatos, bukas ng sahod, ikaw ang bahala kung anong gusto mong bilhin para sa tindahan mo. Dagdagan natin yung paninda. Hindi sumagot si Lucia agad. Nakatitig siya sa kawali pero lumuluha ang kanyang mga mata. Sa loob ng mga luhang iyon ay hindi lang pasasalamat, nandoon ang mga alaala ng mga gabing walang laman ang kusina, ng mga panalangin sa dilim, ng mga sandaling hindi niya alam kung saan kukunin ang lakas para ituloy. Mateo, hindi ito tindahan lang. Parang dasal na naging plato. Pangarap na ginawang adobo. Tumawa si Mateo. At mahal na mahal ko ang adobo mo. Sa likod, sina Eva at Tomas ay abala sa paggawa ng poster para sa Family Prayer Night na naisip nilang gawin sa bahay. Sa simpleng papel may nakasulat na, "Ang aming bahay ay tahanan ng dasal, pag-ibig at mga anghel." Hindi ito pinagawa ni Lucia. Hindi ito assignment sa school. Galing ito sa puso ng mga batang nakakita ng pagbabago, hindi sa pamamagitan ng sermon, kundi sa halimbawa ng mga magulang nilang nagdesisyong lumaban gamit ang pananampalataya. Isang hapon, habang nag-aayos si Lucia ng mga paninda, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Mula rito bumaba si Don Ernesto, ang matandang negosyante sa bayan na kilalang bihirang ngumiti at lalong bihirang mamuhunan sa maliliit na tao. "Ikaw si Lucia, di ba?" tanong nito, seryoso ang tono. "Opo," sagot niya, kinakabahan. "Nakakain ako ng kutsinta mo kahapon. Binili ng apo ko. Masarap. Gusto kong mag-order kada linggo. Hindi para sa akin, para sa isa kong kainan sa bayan. Gusto mong subukan?" Parang hindi agad makapaniwala si Lucia. Tumango lang siya, bagamat nanginginig ang kamay. Sa loob-loob niya, parang may nagbukas na namang pinto. Isa na namang hindi niya hiniling, pero inihain ng langit sa tamang oras. Sa gabing iyon, pinulong ni Mateo ang pamilya sa sala. Sa maliit na lamesa ay nakalatag ang rosaryo, ang bote ng banal na tubig, kandila, at ang notebook kung saan nakasulat ang kanilang mga pangarap. Ang ilan dito ay dati nang binura, pero ngayon muling naisusulat. "Bago natin simulan ang dasal," sabi ni Mateo, "gusto ko lang sabihin salamat. Hindi lang sa inyo, kundi sa Diyos, sa mga anghel, sa lahat ng tahimik na gumalaw sa likod ng panalangin natin." Nagsimula silang magrosaryo. Walang sinuman ang nagmadali. Walang sinuman ang umidlip sa gitna. Bawat Ama namin, bawat Aba Ginoong Maria, bawat Gloria parang musika sa loob ng bahay. Isang ritmo ng pananalig na tumibok sa bawat dingding. At doon, sa gitna ng katahimikan ng dasal, may dumaan na simoy ng hangin, hindi malamig kundi magaan. Si Eva ang unang tumigil sa dasal. "Maparang may dumaan." "Ha? Ano nang ibig mong sabihin?" tanong ni Lucia, pero hindi takot ang naroon sa boses niya, kundi paghanga. "Parang may dumaan na ilaw. Dito, sa harap natin. Pero hindi masakit sa mata. Masarap sa pakiramdam." Tahimik si Tomas. "Narinig ko rin yung parang kampanilya." Walang sumagot. Ngunit ang altar ay tila mas matingkad. Ang liwanag ng kandila ay parang mas maliwanag kaysa dapat. At ang bote ng banal na tubig ay tila kumikislap kahit wala namang direktang ilaw. Sa sandaling iyon, nagkatinginan sina Mateo at Lucia. Pareho silang walang sinabi. Pero pareho nilang alam. Ang tahanan nila ay hindi na basta bahay. Isa na itong santuwaryo. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang dumadaloy na biyaya. Mula sa maliliit na order ng pagkain, naging lingguhang supply. Si Mateo ay na-regular sa kanyang trabaho, at kalaunay itinuring na isa sa pinakamaasahan sa site. Ang mga bata ay naging mas masipag sa pag-aaral, mas masaya sa loob ng bahay.
Ngunit higit sa material na pagbabago, ang tunay na himala ay nasa katahimikan. Wala na ang takot. Wala na ang tensyon. Wala na ang dating alon ng bigat na bumabalot sa bawat paghinga nila noon. Isang gabi, bago matulog, tinanong ni Tomas ang kanyang ina. Ma, kapag tapos na ang Oktubre, titigil na ba tayo sa pagwiwisik ng banal na tubig? Napaisip si Lucia. Hindi natin kailangang tumigil, anak. Dahil kahit matapos ang buwan, hindi matatapos ang kailangan nating alagaan, ang kapayapaan sa puso natin. Parang toothbrush lang, sagot ni Eva. Hindi mo ititigil pag malinis na ang ngipin mo. Kailangan mong panatilihin. Tumawa silang lahat. At sa pagtawa na yon, naramdaman ni Lucia na ang langit ay hindi na isang bagay na malayo. Ang langit ay narito na. Sa loob ng bahay nila. Sa bawat halakhak, sa bawat dasal, sa bawat patak ng banal na tubig na sinabayan ng pusong bukas sa himala. Hindi kailangang may bumukas na langit sa mata. Hindi kailangang may marinig na tinig. Ang himala ay nangyari na. Ang pamilya Delgado ay nabuhay muli, hindi sa yaman, hindi sa tagumpay, kundi sa presensyang hindi na nila kailanman pakakawalan. Oktubre na naman. Isang taon na ang lumipas mula sa gabing iyon na sabay-sabay nilang naramdaman ang presensya sa kanilang gitna, habang hawak ang rosaryo, habang umiihip ang hangin sa loob ng tahanan. Ngayon, may bagong pintura na ang bahay. Hindi mamahalin, hindi makintab, pero malinis. Sa harap ng bahay, ang dating mesa na gamit ni Lucia sa paninda, ay napalitan na ng maliit na stall na yari sa kahoy at may bubong na yero. Sa itaas nito, may nakapaskil na karatula. Tindahan ni Lucia gawa sa panalangin. Mula sa loob, narinig ang tunog ng kutsarang hinahalo sa tasa. Si Lucia ay nakaupo sa kanilang mesa, nakatitig sa papel na nasa kanyang harapan. Isang liham. Isusulat ko na to, bulong niya. Baka may pamilyang kagaya natin dati, naghihintay lang ng patak ng pag-asa. Sa taas ng pahina, isinulat niya. Para sa pamilyang kailangan ng himalan. At nagsimula siyang sumulat. Hindi ko alam kung sino ka, kung nasaan ka, o kung anong pinagdadaanan mo. Pero alam ko kung paano ang pakiramdam ng mawalan, ng pag-asa, ng direksyon, ng liwanag sa loob ng tahanan. Naranasan naming mag-umaga na walang laman ang palayok, maghapong puno ng sigawan, at mga gabing hindi malaman kung magdadasal pa ba o matutulog na lang sa pagod. Hanggang sa dumating ang Oktubre. Hanggang sa may mag-abot sa amin ng isang bote ng banal na tubig at sabihin, gamitin mo to, hindi bilang pamahiin, kundi bilang panalangin. At doon nagsimula ang lahat. Hindi agad-agad. Hindi isang iglap. Pero bawat patak na inilagay namin sa pinto, sa sahig, sa kisami, ay parang binubura ang mga alikabok na hindi nakikita, mga galit, mga takot, mga sugat. Nalaman namin na may tatlong misteryo ang banal na tubig, lalo na sa buwan ng Rosaryo. Una, nililinis nito hindi lang ang bahay kundi ang mga puso. Pangalawa, tinatawag nito ang mga anghel na bantayan ka. At pangatlo, binubuksan nito ang mga pintong akala mo'y isinarado na magpakailanman. Isa akong simpleng ina. Hindi ako madre. Hindi ako perpekto. Pero nakita ko ang himala sa aming bahay. Hindi kami naging mayaman. Pero ang yaman na natanggap namin ay kapayapaan, pagkakaisa, at pananampalataya. Kung binabasa mo ito, baka ikaw ang dahilan kung bakit isinulat ko to. Gusto ko lang sabihin sa iyo na pwede ka ring magsimula. Kahit isang dasal lang. Kahit isang patak ng banal na tubig. Hindi mo kailangang marinig agad ang sagot. Basta buo ang tiwala. Simulan mo ngayong Oktubre. Hawakan mo ang bote. Iwisik mo sa pinto. Sabihin mo lang, Diyos ko, kung nandito ka, bumalik ka sa tahanan namin ito. At mararamdaman mong may gumalaw. Pagkatapos isulat ang liham, pinunit ni Lucia ang pahina at inilagay ito sa isang maliit na sobre. Balak niya itong ipaskil sa karatula ng kanyang tindahan, kung sakaling may makabasa. Sa likod ng bahay, si Mateo ay nagdidilig ng mga halaman. Malapit na ang araw ng kanyang pag-angat sa trabaho. Hindi niya ito pinangarap. Pero ngayon, hindi na niya sinusukat ang halaga ng kanyang trabaho sa laki ng kita, kundi sa dami ng katahimikang na ibabalik nito sa kanilang tahanan. Sa loob ng bahay, sina Eva at Tomas ay abalang nagkukulay ng isang malaking papel para sa school project. Kuya, ano ulit yung tawag dun sa araw na nagdasal tayo tapos naramdaman ko yung liwanag? Yung gabi na parang may yumakap sa atin? Baka yun yung gabi na dinalaw tayo ng mga anghel.
Mama, sigaw ni Eva. Pwede bang magdasal tayo mamaya? Kahit wala ng project. Gusto ko lang magpasalamat. Napangiti si Lucia habang tinatanggal ang apron. Naman, anak. Lahat ng dasal, pwede. Kinagabihan, sabay-sabay silang lumapit sa altar. May bagong bote ng banal na tubig, dala ni Lucia mula sa simbahan. Muling sinindihan ang kandila. Muling hawak ni Tomas ang rosaryo. Walang espesyal na okasyon. Walang hinihingi. Puro pasasalamat. Sa gitna ng panalangin, naramdaman nilang muli ang katahimikan. Hindi lang dahil tahimik ang gabi, kundi dahil may kapayapaang umuupo sa kanilang tabi. Hindi nila ito kailangang pag-usapan. Wala nang kailangang ipaliwanag. Ang tahanan nila ay puno ng liwanag. Hindi ng bombilya, kundi ng presensyang hindi kayang ilawan ng tao, presensya ng Diyos. Sa pagtatapos ng rosaryo, sabay-sabay silang tumingin sa altar. Ang liwanag ng kandila ay kumikislap at sa kisam, tila may aninong hugis ng pakpak na sumandali bago muling nawala. Hindi sila nagtanong. Hindi sila nagulat. Ngumiti lang sila sa isa't isa, sabay sabing, Amen. Sa labas ng bahay, sa harap ng maliit na karatula, nakadikit ang liham ni Lucia. Isang batang babae na napadaan kasama ang kanyang ina ay tumigil at binasa ito. Ma, tanong ng bata, ano po yung isang patak na may pananampalataya? Napatingin ang ina sa liham, at matapos ang ilang sandali, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Ibig sabihin niyan, anak, kahit gaano kaliit ang meron ka, kung buong puso mo itong inialay sa Diyos, sapat na yon para makakita ng himala. At mula sa dulo ng kalsada, habang dumarami ang mga bituin sa langit, ang tahanan ng mga Delgado ay nanatiling bukas ang ilaw, hindi para sa liwanag ng mundo, kundi para sa liwanag na nanggagaling sa langit. Isang patak. Isang dasal. Isang tahanang binago ng pananampalataya. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.